Hindi ko na naiintindihan, Papa, kung bakit ganyan ka na. Talagang ipinagpalit mo na kami sa babaeng yan. Hindi kaya nagayuma ka? Buti naman at iniwan mo na sila at ako ang pinili mo. Ipinagpalit niya na tayo sa kabit niya. Tuluyan niya na tayong iniwan, Hazel. Oo! Hindi ko na kayo mahal ng mama mo! Magandang tanghali po, Miss Clar. Minsan sa isang buwan na lang umuuwi si Papa sa aming bahay. Pero madalas na ang pagdalaw niya ay nauuwi sa pagtatalo nila ng aking mama. Dahil ang aking ama ay nagkaroon ng ibang karelasyon. Ang lahat ng ilalahad ko ngayon ay base sa kwento sa akin ni Papa. Nung mga panahong nangyayari ang lahat ng ito. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, Miss Clar. Ang lahat ng kababalaghan at kapusukan na nangyari sa kanya na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Ako po si Hazel at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Noong una ay napakasaya ng aming pamilya. Tuwing holidays ay nag-e-effort talaga si Papa para mapasaya kami. O ano, outing tayo bukas. Talaga po, Papa? Maliligo tayo sa dagat? Oo, anak. Yan yung napag-usapan namin ng Papa mo. Punta tayo sa Patar. Maganda yung beach doon. Wow! Sige, Papa. Ang saya nun. Oo anak, holiday naman kasi bukas kaya samantalahin na natin ang pagkakataon. Makakapag-banding na din tayo. O, sige na, Hazel. Magbihis ka na at samahan mo ako sa palengke. Bibili tayo ng mga babaunin natin bukas. Opo, Mama. Nagmamadali akong nagpunta sa aking kwarto. Nagpalit ako ng damit panglakad para samahan ng aking mama sa palengke. Pagkatapos kong magbihis, lumabas na ako para makaalis na kami ni Mama. Ano anak, okay ka na ba? Opo, Ma. Ako na po magdadala ng bayong. O sige, eto, hawakan mong mabuti ha. Yung iihawin natin, huwag yung kakalimutan ha. Teka, kasya na ba perang dala mo, mahal? Oo naman, mahal. Kasya na to. Baka nga may sobra pa eh. Lumabas na kami ng bahay ni Mama para maghintay ng pampasaherong tricycle para makarating kami agad sa palengke. At hindi naman nga nagtagal ay merong dumaan. Kaya naman nakasakay ka agad kami ni Mama. Nung una, mabilis ang takbo ng tricycle. Pero nang malapit na kami sa palengke, bumagal na ang takbo nun. Ano kaya yan, anak? Ba't kaya ang daming taong nagkakagulo dyan sa kalsada? Nako, ma'am. Meron kasi natagpo ang patay dyan. Wala pa ang mga pulis kaya hanggang ngayon hindi pa nakukuha yung bangkay. Patay? Anong kinamatay, Manong? Hindi nga malaman, ma'am Kasi wasak ang lalamunan ng lalaki. Halos naubos nga yung dugo, pati yun siya, no? Wasak. Naku po, nakakatakot naman yan, Mama. Halika na nga, bumaba na tayo. Mahihirapan ng tricycle makadaan dyan. Oo nga, Ma. Tara na. Kahit natatakot ako ay napilitan na akong bumaba. Dahil yon ang gusto ni Mama. Paano pala ay gusto niyang makita kung sino ang namatay. Isa yung gwapong lalaki. Nasa edad 35 siguro. Namatay na nakatirik ang mga mata. Wasak ang dibdib. Pero ang nakakakilabot ay ang mga letrang nakasulat sa papel na gamit ang dugo ng lalaki. Mama, may nakasulat pa oh. Iniwan mo ko. Kaya yan ang bagay sa'yo? Oo nga anak Parang sobra ang naging galit ng pumatay sa kanya. Pero bakit wala siyang dugo? Wasak lang yung dibdib, parang kinagat yung lalamunan niya. Parang ang nilapa ng halimaw Grabe no? Nakakatakot ang sinapit na kamatayan niyang lalaking yan. Halimaw, Mama? Anong klaseng halimaw naman yan? Aswang. Yun lang ang alam kong kayang gumawa ng mga ganyang bagay. Siguro malaki ang naging atraso niyan sa aswang. Kaya ayan, tingnan mo, pinatay. Nilagyan pa ng ganyang sulat. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo, Mama. Tara na nga, umalis na tayo dito. Sumang-ayon naman ang aking ina, Miss Clar. Naglakad na lang kami patungo sa palengke para bumili ng aming kailangan para sa outing namin bukas. Kahit marami ang mga tao sa palengke,
Madali naman naming nakita ang aming mga kailangang bilhin. Kaya naman makalipas lang ang halos 1 oras, nakalabas na kami ni Mama sa palengke. Sumakay ulit kami ng tricycle pa uwi. Maluwag na ang daan, no? Siguro nakuha na ng mga pulis yung bangkay at saka nadala na din sa punerarya. Oo nga, Ma. Nakakatakot talagang tingnan yung bangkay ng lalaking yun, no? Ang laki siguro ng kasalanan nun. O kaya naman, baka babaero yun. Kaya nangyari sa kanya yung ganon. Shh! Huwag ka nga ganyan, Hazel. Hindi naman natin alam ang buong kwento. Hindi rin natin siya kilala. Kaya mahirap malaman ang tunay na dahilan. Ang tanging masasabi ko lang, pinatay yan dahil merong iniwanan. Oo nga po eh. Yun kasi yung nakasulat sa papel, di ba? Yun nasa ibabaw ng bangkay niya. Makalipas ang 1 oras ay nakauwi na kami sa bahay. Hindi ko napigilan ang aking sarili na ikwento kay Papa ang tungkol sa lalaking pinatay. At nag-usisa na rin ako kung totoo ba ang tungkol sa aswang. Yang kwentong aswang na yan, matagal na yan anak. Wala pa nung bata ako, meron na talagang nangyayari dito na kababalaghan na may kinalaman sa aswang. Yung iba nga nakaka-encounter ng aswang at yung iba, nakakwento ang mga nakakatakot nilang karanasan. Ano bang itsura ng aswang, Papa? Hindi ko nga alam anong itsura nila pero ayon sa mga naririnig kong kwento, nakakaya ng mga aswang na magpalit anyo. Minsan kaya din nila mag-anyong hayop. Minsan baboy, pusa, malaking ibon na itim, pero madalas yung malaking asong itim. Sinlaki ng tao kaya kapag sinalakay ka nun, swerte na lamang kung makakaligtas ka. Nakakatakot pala yung mga aswang, no, Pa? Mahirap silang maging kalaban. Sinabi mo pa anak. Ay siya, tama na yung kwentuhan ng aswang na yan. Tulungan mo na nga lang yung mama mo dun sa kusina. Sige po, Papa. Sumunod naman ako kay Papa. Tinulungan ko na si Mama na ma-marinate ang mga binili naming karne at isda para ihawin bukas. Nang sumapit ang gabi kaagad akong nakatulog. Pero pagsapit ng 12:00 ng gabi, nakarinig ako ng mga alulong ng aso. Hazel! Hazel! Gumising ka, Hazel! Gumising ka! Idinilat ko ang aking mga mata nang marinig ko na merong tumatawag sa akin. Bumangon ako at tumayo. Lumakad patungo sa pintuan ng aking kwarto. Lumabas ako doon, Miss Clar. Sino ka? Bakit mo ko tinatawag? Lumabas ka ng bahay, Hazel, para makita mo ko. Halika dito sa labas. Pero 12:00 na ng gabi. Hindi na ako pwedeng lumabas. Halika dito, Hazel. Lumabas ka ng bahay. Halika. Halika sa labas ng bahay, Hazel. Alam kong gising na ako. Pero pakiramdam ko ay natutulala ako. At sunod-sunura na lamang sa kagustuhan ng tinig na tumatawag sa akin. Humakbang ako patungo sa pintuan sa salas. Inalis ng aking kamay ang lock ng pintuan at lumabas ako ng bahay. Nagtungo ako sa malaking puno ng mangga sa likod ng aming bahay. Naroon ang babaeng tumatawag sa akin. Nakasuot ng purong itim na gown. Halika dito. Lumapit ka sa akin, Hazel. Sino ka? Ako ang magbibigay sa'yo ng malupit na kamatayan. Sa aking harapan mismo ay nagpalit ng anyo ang babaeng hindi ko nakikilala. Naging isang malaking asong itim na halos mas malaki pa sa akin. Umangil siya at inilabas ang matatalas na pangil. Dinamba niya ako, Miss Clar. Hindi ako papayag na ikaw ang magiging hadlang sa aking mga plano. Mamamatay ka! Huwag po! Huwag mo akong patayin! Huwag! Kakainin ko ang puso at atay mo! Patuloy akong sumigaw dahil sa matinding takot. Yun naman ang pagkakataon na pumasok sa aking kwarto ang aking mga magulang at ako ay ginising. Hazel? Hazel, gumising ka! Gising! Ama, ikaw na ba yan? Ibig sabihin, buhay pa ako. Binabangungot ka, Hazel. Narinig namin ni Papa mo ang malakas na sigaw mo. Ano ba yan? Ano bang panaginip mo, anak?
Mama, Papa, nakakatakot ang napanaginipan ko. Nilapa daw ako ng aswang. Pinatay daw ako. Sige na, tama na Hazel. Panaginip lang yon. Huwag ka nang umiyak. Magdasal ka kasi bago matulog para hindi ka nanaginip na masama. Saka nga tong bintana mo. Huwag mong kakalimutan na isara bago matulog ah. Opo, Mama, Papa. Isinara na ni Papa ang bintana ng aking kwarto. Pagkatapos ay lumabas na sila ni Mama. Ako naman ay pinilit kong matulog ulit dahil may outing pa nga kami bukas. Nakatulog naman ako ng maayos kaya naman masigla ako kinabukasan. Masaya ka ba ngayon anak? Opo naman Papa. Di ba last week ito yung sinasabi ko sa inyo na ang sarap maligo sa dagat? Thank you po ha at pinagbigyan niyo ako. Lahat ay gagawin ko basta maging masaya lang kayo ng mama mo anak. Salamat naman mahal ko. Talagang napakaswerte ko dahil ikaw ang ibinigay sa akin ng langit. Maswerte din ako kasi kayo yung binigay sa akin. Nang yakapin ni Mama si Papa para magpasalamat, yumakap na din ako sa kanilang dalawa. Napansin ko na mula sa kabilang open cottage ay may isang babaeng maganda at sexy. Nakatingin sa amin. Nakasuot siya ng two-piece at meron pa siyang sombrerong malaki at shades. Sige na, maunan na kayo maligo. Mag-iiho lang muna ako dito. Oo nga Mama, tara na. Ang sarap magbabad sa tubig dagat oh. Sige na nga, tara na. Huwag kayo masyado pumunta sa malalim ah. Oo naman mahal, hindi kami lalayo sa Pampang. Nang makaalis na kami ni Mama ay pinagbaga naman ni Papa ang dala naming uling. Matapos ay isa-isang isinalang doon ang mga karne at isda. Yun naman ang pagkakataong dumaan sa tapat ni Papa ang magandang babae na nakasuot ng two-piece. Hi? Hindi ko pa kabisado yung lugar na to eh. Pwedeng magtanong? Oo naman miss. Ano ba mapaglilingkod ko sa'yo? Saan ba merong tindahan? Naubusan ako ng mineral water eh. Doon sa banda ron. Meron doon tindahan. Salamat Ako nga pala si Norma. Larry. Larry naman ang pangalan ko. Alam mo, Larry, sa tingin ko mabait kang tao. Napakasaya ng asawa at anak mo. Sana magkaroon din ako ng tao magmamahal na kagaya mo. Nagagalak akong makilala ka, Larry. Nang makipagkamay si Norma sa aking papa, inalis niya ang kanyang shades. Kaya naman lumantad ang mapang-akit niyang mga mata. Tinitigan niya si Papa sabay kindat. Nag-iwan pa ng matamis na ngiti. Yun naman ang pagkakataong lumapit ako. Papa, may naluto ka na ba? Uy, Papa, bakit parang natutulala ka? Anak, may sinasabi ka ba? Ang sabi ko po kung meron na kayong naluto kasi ipapaihaw ko din yung mga hotdog. Abay, syempre naman anak. Ayan lang oh, kumuha ka dyan. Kanina pa kayo natutulala at lingon ng lingon na. Sino bang tinatanaw nyo? Wala naman. Naghahanap lang ako ng tindahan. Naubusan kasi ako ng sigarilyo eh. Doon Papa. Di ba may tindahan doon? Sige, ituloy mo muna ito niluluto ko ah. Bibili muna ako ng sigarilyo. Napansin ko ang kakaibang kilos ni Papa ng mga sandaling yon. Hindi na siya mapakali. Meron siyang tinitingnan. Tapos ay nagpaalam siya sa akin na bibili lang ng sigarilyo. At ako na muna ang magpatuloy sa pagluluto ng mga barbecue. Oh, Larry, nandito ka rin? May bibilhin ka rin ba? Oo, wala din kasi ako sigarilyo eh. Sigarilyo ba? Huwag ka nang bumili. Meron ako dito oh. Sa'yo na tong 5 stick. Salamat ah. Tagasan ka nga pala. Taga rito din ako sa Bolinao. Bakit mo naman tinatanong? Dadalawin mo ba ako? Ha? Prangka ka pala? Oo naman. Lalo na kapag gusto ko yung tao. Napangiti na lang daw si Papa. Tapos nagsindi ng sigarilyo. Nagsindi din ng sigarilyo si Norma. At ang usok nun ay ibinubuga sa mukha ni Papa. Tuwang-tuwa naman si Papa habang kausap si Norma. Hindi niya tuloy napapansin
na habang kausap niya si Norma, panay ang buga ng usok sa mukha niya. Larry, gusto mo bang malaman kung tagasan ako? Oo, pwede ba? Inumin mo muna tong juice na to. Tapos sasabihin ko sa'yo kung tagasan ako. Para kahit anong oras na gusto mo akong puntahan, makikita mo ako. Oo, sige. Walang problema. Ininom ni Papa ang juice na nasa baso. Hindi niya napansin na habang kausap niya si Norma at nakatitig siya sa maamong mukha nito, ay may kung anong maliit na butel na parang candy ang inihulog sa baso niya at kaagad yung natunaw. Walang kaalam-alam si Papa na isa pala yung gayuma. Okay na. Naubos ka na. O paano? Saan kita pupuntahan kapag gusto kita makita? Halika, Larry. Ibubulong ko sa'yo. Inilapit naman ni Papa ang kanyang tenga kay Norma. Pero salitang Latino parang orasyon ang ibinulong sa kanya ni Norma. Spiritum Sanctum Petecum. Amen. Sige, Norma. Maghihintay ako sa'yo, Larry, ah. Oo naman. Darating ako. Umalis na si Norma, Miss Clar. Inubos na ni Papa ang sigarilyo. Matapos nagbalik na siya sa amin. Masigla siya at para bang walang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang pag-iihaw ng mga karne at isda. Gusto mo bang maligo, mahal? Ako naman na magluluto dyan. Sige. Naiinitan na nga ako eh. Tara na, Papa. Tayo naman ang maligo. Kaya mo na bang lutuin yung mga natitira, mahal? Oo naman. Ako nang bahala dito. Ikaw naman ang sumama dyan sa anak mo para makapag-bonding naman kayo. Sumang-ayon naman si Papa sa sinabi ni Mama. Naging masaya naman kami sa paliligo. At naging masaya din kami nang magsalo-salo sa pagkain. Talagang hindi ko malilimutan ang araw na yon. Nang sumunod na araw ay umalis na ng bahay si Papa. Papasok daw sa trabaho. Pero ang totoo pala, pupuntahan lang niya si Norma. Alam kong darating ka, Larry. Kaya naman naghanda ako ng pagkain para sa'yo. Ewan ko pero hindi na ako natahimik mula nang makilala kita kahapon, Norma. Para bang nababaliw ako kapag hindi kita nakita. Bulero ka pala eh. Ganyan din ba sinasabi mo sa ibang mga babaeng nakilala mo? Hindi naman ako dating ganito eh. Ewan ko nga kung anong meron sa'yo kung bakit hinahanap-hanap kita. Parang mahal na nga ata kita eh. Yun yata yung tinatawag na love at first sight. Ganon ba, Larry? Kung ganon parehas lang pala tayo ng nararamdaman. Ano? Ibig sabihin, gusto mo rin ako? Oo naman, Larry. Gustong gusto. Nako, pinaligaya mo naman ako, Norma. Pakis nga, payakap na din ng mahigpit. Naku, ang bilis mo pala. Sa wakas, akin ka na. Tumalab sa'yo yung gayuma. Ano? May sinasabi ka ba, mahal ko? Wala, Larry. Ang higpit ng yakap mo eh. Sabi ko baka gutom ka na at baka gusto mong kumain. Ikaw ang gusto kong kainin. Panay ang tawa ni Norma nang buhati na siya ni Papa at ipasok sa loob ng kwarto. Kaagad na isinara ni Papa ang kwarto. Sandali lang naman, Larry. Bakit na naman? Baka kasi kapag nakuha mo na ang gusto mo sa akin iwanan mo na lang ako basta. Di ko gagawin yon, Norma. Kahit kahapon lang tayo nagkakilala eh. Sana magtiwala ka sa akin. Hindi kita iiwan. Nababaliw ako sa ganda mo. Pangako. Kamatayan ng kabayaran ng sino mang mang-iiwan, Larry. Oo naman. Pangako ko yan sa'yo. Lihim na napangiti si Norma dahil alam niya na tuluyan na niyang nabitag ang papa ko. Ito naman talaga ang plano niya. Gayumahin ang aking ama para mapasakan niya ang pagmamahal at atensyon ni Papa. Ipinagkaloob ni Norma ang kanyang sarili sa aking papa. Paulit-ulit hanggang sa mapagod sila at makatulog. Madilim na nang magising si Norma. Matulog ka ng mahimbing, mahal ko. Sa akin ka na ngayon. Lumabas ng kwarto si Norma. Si Papa naman ay nanatiling mahimbing ang tulog.
Hindi nga niya namalayan na wala na pala siyang katabi sa kama. Nang pagkakataon namang yon, gising pa kami ni Mama. Paano nga? Hindi kami sanay na ganong oras hindi pa nakakauwi ang aking ama. Ay nako Hazel, ano kayang nangyari sa papa mo? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Oo nga po, Mama. Dati maaga pa lang nakauwi na siya. Diyos ko, ingatan mo po ang asawa ko. Ihatid mo po siya ng ligtas dito sa amin. Sana po ingatan niyo siya. Mama, wag naman po kayong mag-iisip ng masama. Wala naman sigurong masamang mangyayari kay Papa. Baka meron lang siyang inasikaso. Oo anak, sana naman. Ngayon lang kasi siya hindi umuwi sa oras Abay malalim na ang gabi, pero wala pa din siya. Napabuntong hininga na lang ako tapos muli akong sumilip sa bintana ng aming bahay para tanawin kung paparating na ang aking papa. Pero puro kadiliman lang ng paligid ang aking nakita. Dahil ng mga oras pa lang yon, kasama pa din niya si Norma sa bahay nito. Naku, malalim na pala yung gabi. Napasarap ata yung tulog ko. Napagod ako ng husto. Kaya nga hindi na kita ginising Alam kong pagod ka. Gusto mo na bang kumain? Oo, kumain na tayo tapos uuwi na ako. Ay Larry, huwag ka nang umalis ngayon. Malalim na ang gabi Delikadong maglakad ka pa sa labas. Sige na nga, bukas na ako uuwi. Yan ang gusto ko sa'yo, Larry. Natutuwa pang tumayo ng kama sina Norma at Papa. Nagtungo sila sa kusina at sabay na kumain. Masayang masaya sila ng pagkakataong yon. At matapos nga na kumain, muling nagkulong sa kwarto habang kami ni Mama ay patuloy na naghihintay. Matulog ka na anak, malalim na ang gabi. May pasok ka pa bukas. Ako na lang ang maghihintay sa papa mo. Dito na lang po ako matutulog sa sofa para may kasama kayong maghintay kay Papa. O siya, sige, mahiga ka na dyan. Pero Mama, huwag ka na mag-isip ng masama. Baka kung ano pang mangyari sa inyo niyan Ay nako Hazel, hindi ko maiwasan na mag-isip ng ganun. Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang masasamang tao. Tapos di ba may napapabalita pa nga na aswang? Di ba nga yung lalaki na nakita natin na pinatay? Muli ay hindi na naman ako nakakibo. Tama ang lahat ng sinabi ni Mama. Kaya ganun na lang ang kaba sa kanyang dibdib. Kung ano-anong bagay ang naiisip niya. Hanggang sa makatulog nga ako at nang magising ay umaga na. Nakita ko na nakatulog na rin sa sofa na naroon si Mama. Tapos dumating si Papa. Sa wakas, umuwi ka na, Papa. Anak, bakit ka dyan natulog sa salas? Aba, magdamag kaming naghintay sa'yo ng anak mo, Larry. Alam mo bang ang bigat ng dibdib ko? Hindi ko na alam kung anong iisipin habang wala ka pa. Ano ba kasing nangyari at hindi ka nakauwi kagabi? Pinag-drive ko kasi yung boss ko. Nagbiyahe kami sa probinsya nila. Kaso nasiraan yung sasakyan Wala naman kami kaagad nakuha na mekaniko kaya ayun. Ngayon lang ako nakauwi. Kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. Oo, tapos na mahal. Magpapalit na nga lang ako ng damit tapos papasok na ako ng trabaho. Hindi ka ba magpapahinga muna? Pwede namang umabsent ka ngayon kasi puyat ka at alam naman yan ng boss mo. Okay na okay lang ako, mahal. Huwag mo ko intindihin. Ikaw ang magpahinga dahil napuyat ka. Sigurado ka bang kaya mo? Oo. Ay siya, sige na. Magpahinga ka na. Saka may susi naman ako Kapag malilate ako na uwi, makakapasok din naman ako ng bahay. Huwag ka na magpupuyat ulit Oo, sige. Yung damit mo nakahanda na doon Nagpalit nga lang ng damit ang aking papa. Tapos umalis na ulit ito ng bahay. Pumasok ito ng kanyang trabaho. Pero pagkatapos ng trabaho, muling tumuloy kay Norma sa halip na umuwi sa aming bahay. Kamusta maghapon mo, mahal ko? Ayos lang naman, mahal ko. Masaya ako kasi alam kong babalik ka ulit dito. Oo, hinahanap-hanap na nga kita Ako din, Larry. Nasasabik na nga ako sa'yo Halika, sabay tayo maligo. Hay nako, Larry. Napakapilyo mo talaga Bakit? Tatanggihan mo ba ako sabik na sabik ako sa'yo?
Tara na nga. Alam mo naman na hindi ako tatanggi dahil nasasabik na din ako sa'yo. Binuhat pa daw ni Papa si Norma patungo sa banyo. Sabay silang naligo. At matapos maligo ay nagkulong muli sa kwarto. Kaya naman kagaya ng dati, hindi na naman nakauwi si Papa. Nakatulog sa pagod, samantalang si Norma ay gising at natutuwa habang pinagmamasdan ng natutulog kong ama. Magiging akin ka na ng tuluyan, Larry. Hindi ka na makakatakas sa bangis ng aking gayuma na inihalo ko sa juice na nainom mo. Pati ang sigarilyong may gayuma, talab na talab sa'yo. Pero mas maganda kung magiging akin ka na ng tuluyan. Pagkatapos noon ay nagpunta sa sala si Norma. Binuksan ang bintana at tumingala sa bilog na buwan. Natutuwa itong pinagmasdan ng buwan. Lumabas ito ng bahay at inilahad ang mga kamay na parang nasisiyahan na tinamaan siya ng liwanag ng buwan habang may umaalulong na aso. Oras na para simulan ko na naman ang ritual para mapanatili ang aking kagandahan at kabataan. Sa 3 gabing susunod na pagbibilog ng buwan, kapag naging pula ang kulay nun, kailangan kong kumain ng puso ng 3 babaeng birhen. At ngayon ang unang gabi. Hindi nagtagal nang pumula na ang bilog na buwan. Unti-unting nagpalit ng anyo si Norma. Nagkaroon ng balahibong itim ang buong katawan niya. Humaba ang muka at naging malaking aso si Norma. Para siyang taong lobo. Umungol siya ng malakas. Kailangan kong humanap ng babaeng birhen para sa pagsisimula ng aking ritual. Noon din ay gumala sa lugar na yon ang taong lobo na si Norma. Nagtungo siya sa mga daanan na alam niyang maraming dumadaan. Nagtago siya sa madidilim na bahagi ng mga halamanan sa tabi ng kalsada. Hanggang sa may marinig siyang paparating ng mga bata. Ang swerte natin ngayon, ate. Naubos ka agad yung tinda natin balot at penoy. Oo nga eh. Maganda ang bentahan natin ngayon, no? Eksakto kasi sa hora ng mga tao kaya marami silang pera. Maaga akong makakatulog dito, ate. Pero kakain muna tayo kasalo ni Inay bago ka matulog. Oo naman. Naputol ang usapan ng magkapatid nang mula sa likuran ng halamanan. Lumabas si Norma at hinarang ang magkapatid. Umangil ng malakas si Norma. Ate, ang laki ng aso. Nakakatakot. Hindi yan basta aso lang. Aswang yan. Takbo na. Tulong! Tulungan niyo po kami! Muling umangil ang halimaw na si Norma. Kaya bago pa nakatakbo ang bata ay nadamba na ito ni Norma. Nakagat na sa leeg kung kaya kahit anong panlalaban ang gawin ng bata. Baliwala na. Ang nakababatang kapatid na lalaki na lamang nito ang nakahingi ng tulong sa mga nakasalubong. Tulong! Tulungan niyo po kami! Kinain ng aswang yung ate ko! Nasaan, iyo? Doon po! Talihan po natin! Tulungan po natin yung ate ko! Noon din ay nagmamadali ang mga kalalakihan na tinungo ang lugar na sinasabi ng bata. Pero wala na roon ang taong lobo at ang batang babae. Natangay na ito sa malayong lugar. Sa malapit na eskwelahan dinala ni Norma ang bangkay ng batang babae. Dinukot niya ang puso nun. Pagkatapos ay tumingala sa bilog na buwan. Ito ang unang gabi na ang bilog na buwan ay kulay pula. Sa tulong mo ay mapapanatili ko ang aking kabataan at kagandahan. Matapos noon ay kinain ni Norma ang puso ng batang babae. Pagkatapos ay umalis na ito sa lugar na yon. Umuwi sa kanila at parang walang nangyaring bumalik sa kwarto. Nang sumikat ang araw ay pumasok na ako sa school. Pero bago ako makarating sa school namin, nakita ko ang mga taong nagkakagulo. Kaya naman nakiusyoso ako kung saan ko nakita ang bangkay ng babae. Anak ko, bakit mo kami iniwan? Paano na kami ni Totoy ngayon? Hala, ganyan din ang itsura ng lalaking pinatay ilang araw nang nakaraan na. Malapit dun sa palengke. Ate ko po siya. Pauwi na kami kagabi nang harangin kami na aswang.
Humingi ako ng tulong sa mga nakasalubong ko kaso nung hinanap namin siya kagabi, hindi na namin siya nakita. Dito pala siya dinala, ma'am. Nakita mo ang aswang kagabi? Anong itsura niya? Isa po siya nakakatakot na malaki asong itim. Malaki po siya tao. Matalas yung mga kanyang pangil at mga kuko. Namumula din po yung kanyang mga mata at kapag naririnig mo ang pag-aangil niya, sigurado pong kikilabutan ka. Mabuti pala at nakatakas ka. Kung hindi, baka pati ikaw nalapa niya. Wala pong puso yung aswang na yun. Kapag malaki na ako, igaganti ko yung ate ko. Hanapin ko siya at papatayin. Lalo akong naawa sa mag-ina, Miss Clar. Lalo na nga at may sakit pa pala ang kanilang ina. Tumuloy na ako sa aming school at mabilis na lumipas ang maghapon. Nang umuwi ako sa amin, nakita ko na malungkot ang aking mama. Ma, may sakit ka po ba? Wala naman anak, okay lang ako. Bakit parang matamlay ka? Ano po bang problema? Tsaka umuwi na po ba si Papa? Oo anak, umuwi na siya kaninang umaga. Pero kagaya ng mga nakaraang araw, nagpalit lang siya ng damit tapos umalis na. Sigurado, bukas na naman ang uwi ng Papa mo. Bakit masyado yata siyang busy sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Hindi na siya natutulog dito sa atin Huwag lang sanang magkakatotoo yung hinala ko anak. Sigurado hindi ko mapapatawad ang Papa mo. Bakit Mama? Ano po bang iniisip nyo? Na baka may ibang babae ang Papa mo. Yung damit niyang hinubad, amoy pabango ng babae. Pero sigurado ko hindi akin yun. Siguro pabango yun ang kabit ng Papa mo. Ano po? Si Papa? May kabit? Yan ang aalamin ko anak. Ilagay mo na sa kwarto mo ang mga gamit mo at halika, samahan mo ko, aalis tayo. Sumang-ayon naman ako kay Mama, Miss Clar. Kaagad akong nagtungo sa aking kwarto at inilagay ang bag ko. Pagkatapos ay lumabas na ako at sinamahan si Mama patungo sa trabaho ni Papa. 5:00 na ng hapon noon, kaya alam namin na papalabas na ng opisina si Papa. Pero pagdating namin doon, nakausap namin ang boss niya. Excuse me po. Kayo po ba yung beses ni Larry? Opo, ako nga po. Wala naman. Iba kasi yung nandito na kasama niya. Norma yata ang pangalan. Sinundo ni Larry at may lakad daw sila. May babae po na sumundo sa kanya? Oo. Sabi niya, asawa niya Noong mga nakaraan pong araw, kayo ba ang kasama ni Larry na nagbiyahe sa probinsya? Nasiraan po ba yung sasakyan kaya hindi kayo agad nakauwi? Beses. Hindi po ako nag-out of town, ilang buwan na. Saka pagdating po ng 5 p.m. out na yung si Larry. Palagi siya nagmamadaling umuwi at naghihintay daw sa kanya yung Norma. Pero ako po ang tunay at legal niyang asawa. At ito po ang anak namin. Nako, beses. Pasensya ka na sa mga sinabi ko. Ayaw ko na ako yung magiging dahilan ng pag-aaway niyo, Wala po yun. Mabuti nga po at sinabi niyo sa akin. Nako, napakaganda ni Norma. Kaya hindi malayong mahulog ang loob ng asawa mo sa kanya. Sa narinig na yun ni Mama ay nanlulumo siyang napaupo at napaiyak. Bakas sa mukha niya ang galit. Kaya nang umuwi kinabukasan si Papa, kaagad siyang sinalubong ni Mama. Bakit ngayon ka lang umuwi, Larry? Mahal, di ba sinabi ko naman sa'yo na marami nilakad yung boss ko? Palagi niya akong kasama. Sinungaling ka? Kailan mo pa ako niloloko na walang yaka? Mahal, ano ba sinasabi mo? Huwag ka nang magkaila pa, Larry. Alam ko na ang totoo. Nabigyan na ng sagot ang lahat ng pagdududa ko. Kaya pala unti-unti ka nang nagbabago. Hindi trabaho ang inaatupag mo kundi si Norma. Mahal. Huwag mo na akong matawag-tawag na mahal. Hindi na ako maniniwala dahil niloko mo ko. Pinagtaksilan mo ko, Larry. Sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo. Patawarin mo ako kung nagawa ko yun, Madel. Siguro dahil...
Walang yaka talaga. Manloloko. Ginawa ko ang lahat-lahat para maging mabuting asawa. Pero nagawa mo pa rin akong lokohin. Walang yaka. Lumayas ka na dito. Nakakadiri ka, Larry. Pagkatapos noon ay pumasok na sa kwarto nila si Papa at inilagay sa isang malaking bag ang kanyang mga damit. Umiiyak naman akong sumilip sa pintuan ng kanilang kwarto. Papa, talaga bang aalis ka na dito? Iiwanan mo na kami. Anak, kailangan eh. Hindi na kasi kami nagkakasundo ng mama mo. Pero babalik naman ako dito at dadalawin ka. Pero Papa, mas masaya kung magkakasama tayo. Kung hindi masisira ang pamilya natin. Patawarin mo ako, anak. Nagkasala ako sa inyo ng mama mo. Papa, hindi ba pwedeng huwag ka nang umalis para sa akin? Layuan mo na lang ang babaeng yun. Gusto ko sanang gawin yan, anak. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang nahulog ako sa patibong. Kahit ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan sa ngayon. Matapos na mailagay ni Papa ang mga damit niya sa bagay, lumabas na siya ng bahay. Panay naman ang pag-iyak ni Mama. Nilapitan ko si Mama at niyakap ng mahigpit. Pinagpalit niya na tayo sa kabit niya. Tuluyan niya na tayong iniwan, Hazel. Yun ang pinili niya. Sana maging masaya ang papa mo. Hayaan mo, Mama. Aalamin ko kung sinong kabit ni Papa. Kakausapin ko siya na baka pwedeng palayain niya si Papa at bumalik na sa atin. Baliwala na yan, anak. Nagdesisyon na ang papa mo na tumira sa babaeng yon. Hindi ko rin gugustuhin makilala pa siya. Lalo lang ako masasaktan. Siguro nga mas maganda, sexy at bata ang babaeng yun kaya siya ang pinili ng papa mo kaysa sa atin. Pero Mama, hindi niyo ba ipaglalaban ang karapatan niyo? Hindi ba dapat kayo ang malakas ang loob na habulin si Papa? Paano ko pa ipaglalaban ang karapatan ko, anak? Papa mo na ang mismong umalis dito. Kasi kung mahal niya tayo, kahit ilang ulit ko siyang palayasin, babalik siya. Pero inamin niya na, anak. Narinig mo naman, ang babaeng yun ang pinili niya. Hindi na ako nakakibo, Miss Clark, dahil totoo ang sinabi ni Mama. Narinig ko ang lahat ng pagtatalo nila. Habang umiiyak ang aking mama ay nagdiriwang naman sa katuwaan si Norma nang makita niya si Papa na may dala ng bag. Dinala mo na pala ang mga damit mo, mahal ko. Ibig bang sabihin, dito ka natitira sa akin? Oo, mahal ko. Mula ngayon ay hindi na tayo magkakahiwalay pa. Talaga, Larry? Pinapasaya mo talaga ako palagi, mahal ko. Pakis nga. Buti naman at iniwan mo na sila at ako ang pinili mo. Oo, mahal ko. Dahil mas mahal kita kaysa sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Halika, ipasok mo na sa kwarto yung mga damit mo at ipagtitimpla kita ng juice. Sumang-ayon naman si Papa, Miss Clark. Dinala niya sa kwarto ang bag niya. At si Norma naman ay nagtimpla ng juice. Kagaya ng dati ay may kung anong maliit na tabletas ang inilagay niya sa juice na agad ding natunaw. Walang kaalam-alam si Papa nung mga panahong yon na patuloy pala siyang ginagayuman ni Norma. Kumain ka na ba, Larry? Ipaghahain na kita. Busog ako, Norma. Ikaw ang gusto ko. Sabik na sabik ako sa'yo. Halika nga dito. Doon na lang tayo sa kwarto mo. Ikaw talaga? Pilyo ka. Araw-araw ka nang humihirit ah. Okay lang yan para may pampabuenas ako bago pumasok. Halika na. Sige na nga. Ikaw talaga. Para kang laging mauubusan. Kapag ganoong kapusok ang aking papa, gustong-gusto yun ni Norma. Dahil alam niyang tumalab ang gayuma na pinapainom niya ng lihim sa aking ama. Matapos ang maiinit na sandali, pumasok na sa trabaho si Papa. Naku, Larry, galing dito yung asawa mo. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na yun pala yung tunay mong asawa. Kaya yun, nadulas ako nakasama mo si Norma kahapon. Naku, okay lang yun, boss.
Alam ko rin naman na darating yung oras na malalaman din yan tungkol dun. Napaaga nga lang. Ano ba nangyari pag uwi mo? Nag-away kami, boss eh. Tapos nauwi na sa hiwalayan. Tapos ayun, doon na ako nakatira kay Norma. Nandun na nga din yung damit ko eh. Kung ganun nakakalungkot naman ang nangyari. Abay, malaki na yung anak nyo Oo nga, boss eh. Pati siya nadamay sa problema namin mag-asawa. Hindi ko nga rin alam kung bakit naging magulo bigla yung buhay ko eh. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko nga rin alam, boss eh. Hindi ko maipaliwanag pero mula nang makilala ko si Norma para akong baliw na baliw palagi sa kanya. Palagi ko siyang hinahanap-hanap. Gusto ko siya palagi kasama tapos talagang natutukso ako sa kanya. Abay, oo naman. Kahit sino talaga matutokso sa ganda ni Norma. Pero paalala lang huwag mong pababayaan ang anak mo. Wala kasalanan yung bata. Oo naman, boss. Alam ko naman yun. Mahal kong anak ko. Kung ako nga lang masusunod, ayoko din mawasak yung pamilya ko. Napaka-importante nila sa akin kaya nga ako nagsisipag sa trabaho eh. Natukso lang talaga ako kay Norma. Mabuti kung ganon. Pero, alam mo, meron din ako napansin sa'yo Kasi alam kong hindi ka naman babaero. Nagulat na nga lang ako nang biglang meron ka na palang ganyang issue. Anong napansin, boss? Parang ibang tao ka Palagi lumilipad yung isip mo. Palagi ang gusto mo'y umuwi na. Para bang palagi si Norma ang iniisip at sinasabi mo. Hindi kaya nagayuma ka? Boss naman, yung bang gandang yun ni Norma ay kailangan pa manggayuma? Nako, may alam kasi ako konti sa ganyan Halika, pagdikitin mo ang dalawang mong palad. Tapos tignan natin kung mali ang aking iniisip. Sumunod naman si Papa sa kanyang boss. Pinagtabi niya ang kanyang dalawang palad. Pagkatapos ay tiningnan ng boss niya ang kanyang mga palad. At doon nga nakita na hindi pantay ang hindiliit niya sa kanang kamay at hindiliit na daliri sa kaliwa. Naku, Larry, may kakaiba nga nangyayari sa'yo. Yan ang katunayan. Hindi pantay ang dalawang mong hinlilit, Ano? Anong ibig mo sabihin, boss? Kapag ganyan sa pagkakaalam ko marami itong ibig sabihin. Nasanibang ka na masamang espiritu. Napaglaruan ka ng nuno. At ang huli ay baka nasa ilalim ka ng isang spell o gayuma. Sigurado ka ba, boss? Hindi ka ba nagbibiro? Abay, oo. Bata pa ako noon, palagi ko pinapanood ang lolo kong albularyo kapag nanggagamot. Tapos ganyan yung unang ginagawa para malaman kung paano gamutin. Kung ikaw ay nasa niba na masamang espiritu, mawawala ka sa sarili mo. Palagi ka na magalit kung nuno naman ang naglaro sa'yo. Pag-iisip bata ka pa. Pero sa tingin ko, malamang nagayuma ka nga. Ganyan ang nangyayari sa'yo. Anong gagawin ko, boss, para makasigurado ako sa mga sinasabi mo? Saka kung totoo man yun, ano naman kaya gagawin ko? Bantayan mo ang bawat kilos ni Norma. Tapos huwag kang kakain o iinom ng anumang bagay na ibibigay niya. Nga pala, boss. Sabi mo nasa ilalim ako ng gayuma ngayon. Paano ba ako makakalaya dito tapos paano ko tumalalabanan? Halika, sasamahan kita kay Mang Ambo. Sumama si Papa sa boss niya at nagtungo sila sa isang albularyo at espiritista, si Mang Ambo. Matapos natawasin si Papa ay magkatulad nga ang sinabi ng boss niya at ni Mang Ambo. Nagayuma ka nga. Ay siya, inumin mo na yan. Nang tuluyan ka na makalaya sa bisa ng gayuma. Uubusin ko po ba yung laman ng baso? Oo, ubusin mo lahat yan. Gawin mo na, Larry, para matapos na ang problema mo. Sumang-ayon naman si Papa sa sinabi ni Mang Ambo at ng boss niya. Ininom niya ang likidong nasa baso. Ilang sandali pa ay may naramdamang kakaiba ang kanyang tiyan. Bakit po ganun? Sobrang sakit po ng tiyan ko. Pakaramdam ko nagkakagulo yung mga bulates sa tiyan ko. Ganyan talaga ang epekto niyan. Hintayin pa natin na ilang sandali.
Para pong nasusuka po ako. Ganun po ba talaga? Oo. Sige, wag mo lang pigilan. Hindi nga nagtagal ay sumuka si Papa. At pagsuka niya ay nakita niya ang mga kulisap na buhay na kasama ng isinuka niya. Isa-isa yung pinatay ng albularyo. Walang pinatakas kahit isang kulisap. Ang mga taong napapa sa ilalim ng gayuma ay nakakakain ng ganyang mga insekto. Sila ang nagdidikta sa isipan mo na kung anong dapat mong gawin. Sila ang nagmamanipula ng utak mo. Boss, parang gumaan na yung pakiramdam ko. Huwag ka magpapahalata kay Norman na nakalaya ka na sa gayuma niya. Maging mautak ka para di ka muli mapas sa ilalim sa gayuma niya. Oo, boss. Maraming salamat sa tulong mo. Ang mga taong may alam sa ganyang gawain ay hindi mga normal na mga tao. Baka may iba pang lihim ang babaeng yun. Oo nga, Larry. Tuklasin mo na ang lihim niya. Nandito lang kami tutulong sa iyo. Sige, boss. Salamat. Nang umuwi nga ng hapon na yon si Papa sa bahay ni Norma, hindi siya nagpahalata. Kaagad na nakatulog si Papa. Si Norma naman ay lumabas sa kwarto at nagtungo sa kusina. Kinuha nito ang sariwang karne na naroon, na kung saan ay meron pang dugo. Kinain niya yon at ininom ang dugo na naroon. Ang di niya alam, nagising si Papa. At nang makita na wala siyang katabi, lumabas ng kwarto at nakita ang ginagawa ni Norma. Diyos ko, ano ba klase ng tao tong si Norma? Bakit kumakain siya ng hilaw na karne? Para siyang isang kanibal. Matapos nga nun ay lihim na bumalik sa kwarto si Papa. Kaya pagbalik doon ni Norma, inakalang tulog siya. Muling tumabi sa kanya at natulog. Pero ang hindi niya alam, gising si Papa. Higit kailanman ay ngayon nakadama ng takot si Papa. Nag-iisip kung anong klaseng tao ba ang katabi niya sa kama. Nang sumunod na gabi naman ay umalis si Norma nang inaakalang tulog na si Papa. Bilog na naman kasi ang buwan at kulay pula ito. Ang mga aso ay patuloy sa pag-alulong. Ito na ang ikalawang pagbibilog ng pulang buwan. Ikalawang hakbang para mapanatili ang aking ganda at kabataan. Kailangan ko ng birhen. Naglakad sa kadiliman ng gabi si Norma. Habang lumalakad siya palayo sa kanyang bahay, nagpapalit siya ng anyo. Nagiging taong lobo o isang malaking asong itim. Ano ba, girl? Ang bagal mo namang maglakad. Aba, gabi na oh. Masakit na kasi ang paa ko eh. Ang dami nating ginawa ngayon na homework. Tapos nag-practice pa tayo ng sayaw. Hay nako, wag ka na nga magreklamo. Tara na. Nang marinig ng dalawang babae ang malakas at nakakatakot na alulong ng aso, natigilan ng mga ito habang hinahanap kung saan yun nagmumula. Narinig mo ba yung alulong na yun? Nakakatakot naman. Oo nga eh. Nawala din naman sa isip ko na hindi pala dapat tayo magpagabi. Kasi nga may gumagalya daw na aswang. Maya-maya ay nagulat ang dalawa nang mula sa likuran ng puno. Lumabas ang halimaw na si Norma at hinarang ang dalawa. Umaangil ito habang pinipili kung sino sa dalawang dalagita ang susugurin. Takbo na! Aswang yan! Hoy! Hintayin mo ako! Ang daya mo! Sabi mo masakit ang paa mo! Eh, aswang na yung kaharap natin eh! Bilisan mo! Mabilis namang dinamba ng halimaw na si Norma ang naiwang dalagita na naroon. Sinagpang kaagad niya sa leeg habang ang matatalas na kuko ay nakabaon sa mga braso ng dalagita. Matapos mapatay ng halimaw na si Norma ang dalagita, dinukot nito ang puso at tatay. Pagkatapos ay nagmamadali na itong tumakbo palayo. Naglaho sa kadiliman. Kaya naman nang dumating ang mga taong sumaklolo, bangkay na lang ng dalagita ang nakita roon. Si Norma ay nakarating na sa likod ng kanyang bahay. Sa liwanag ng buwan ay inialay ang puso ng dalagita bago kinain. Isang birhen na lang ang kailangan ko at magiging ganap na ang aking ritual. Ang aking kagandahan at kabataan ay magpapatuloy. Hinding-hindi na ako iiwanan ni Larry kapag nangyari yon. Matapos na makain ni Norma ang puso at atay ng dalagita, nagbalik na siya sa pagiging tao.
Hindi niya alam na kanina pa siyang pinagmamasdan ni Papa. Nakita ni Papa ang pagbabago ng anyo ni Aling Norma. Norma? Isa kang aswang? Larry, nakita mo ko? Ibig sabihin, ikaw yung aswang na gumagala at nambibiktima sa bayang to? Larry, magpapaliwanag ako. Hindi ko naman gusto ang ginagawa ko. Hindi ko gusto ang maging alipin ng ganitong katauhan. Biktima lang din ako ng masamang espiritu na sumanib sa akin. Huwag kang umiyak. Naiintindihan ko. Halika na sa loob ng bahay. Magpahinga na tayo. Hindi ka nagagalit sa akin? Hindi ko magagawang magalit sa'yo. Kasi nga 'di ba, mahal kita. Gagawa tayo ng paraan para malunasan yung problema mo. Salamat, Larry, at nauunawaan mo ko. Yumakap si Norma kay Papa. Niyakap din siya ng Papa ko. Kaya hindi nakita ni Papa ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Norma. Pero ang hindi rin alam ni Norma kung ano rin ang naglalaro sa isipan ng aking ama. Dahil nang sumunod na araw ay dumalaw sa amin si Papa. Pero kagaya ng dati, galit at puro hinagpis ang isinalubong sa kanya ni Mama. Bakit nandito ka na namang walang yaka? Gusto ko kayo makita, Madel. Pwede ba? Huwag muna tayo mag-away. Ano pa bang kulang sa akin, Larry? Ginawa ko naman ang lahat ng gusto mo. Pero bakit nagawa mo pa rin akong lukohin? Wala kang pagkukulang, Madel. Ako ang nagkamali. Nagpadala ako sa tukso kung kaya ako yung nagkasala sa'yo. Napakasama mo. Makasarili ka. Hindi ka na naawa sa akin, Larry. Hindi ka na naawa sa anak mo. Nakakadiri ka. Patawarin mo sana ako, Madel. Mapapatawad lang kita kung itatama mo ang pagkakamali mo. Iwanan mo ang kabit mo at buuin mong muli ang pamilya natin. Patawad, Madel. Pero hindi ko magagawa yun. Walang yaka talaga. Huwag ka nang babalik pa dito kung ganyan pa din ang gusto mo. Huwag mo na kaming pupuntahan pa, Larry. Pabayaan mo na lang kami. Naparito ako para ibigay sa'yo yung perang panggastos. Hindi lang pera ang kailangan namin, Larry. Kailangan din ng padre di pamilya dito. Dalihin mo na lang yung pera mo at gastusin mo dun sa kabit mo. Madel naman. Lumayas ka, Larry! Layas! Walang nagawa si Papa kung hindi ang umalis na lang. Ang hindi alam ni Papa, nasundan pala siya ni Norma. Kaya kaagad siyang kinumpronta nito nang makauwi sa bahay ni Norma. Akala ko ba iniwan mo ng pamilya mo, Larry? Yun na nga ang ginawa ko, di ba? Para sa'yo, iniwan ko sila. Di ba't dito na nga ako tumira para magkasama tayo? Pero bakit ka ba nagpupunta sa inyo? Nakikipagbalikan ka ba sa asawa mo? Norma, para sa aking anak kaya ako nagpunta doon. May obligasyon pa rin ako sa kanya bilang ama. Pero yung makapagbalikan kay Madel, hindi ko na yung gagawin pa, no? Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Masama akong magalit, Larry. Hindi ako sanay ng nabibigo. Ang sa akin ay akin na. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Wag na wag mo ring ipagsasabi ang aking lihim. Wala kang dapat ipag-alala. Sa'yo lang ako, Norma. Kapag pinagtaksilan mo ko, idadamay ko ang asawa at anak mo. Huwag mo silang sasaktan. Nagpaubaya na nga si Madel, di ba? Hindi na nga siya nanggugulo kahit alam niyang ikaw yung kabit ko. Dapat lang na wag siyang manggulo. Kasi sa akin ka na. Baka magalit pa ako sa kanya. Masaktan ko siya. Gaya nga ng aking sinabi, huwag mo silang sasaktan. Kapalit naman nun, mananatili ako sa piling mo hanggat gusto mo. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa kwarto ni Norma. Pero hindi kagaya ng dati na kampante si Papa. Ngayon, meron na siyang pag-aalinlangan. Natatakot na siya kay Norma. Pero ginagawa pa din niya ang lahat ng naisin ni Norma. Para yon sa kaligtasan namin ni Mama. Nang sumunod na araw ay pinuntahan ko si Papa sa kanyang trabaho. Nang pagkakataon namang yon ay naroon din si Norma. Kaya naman nagkaharap kami. Ikaw ang anak ni Larry, hindi ba?
Ako nga po. Sino po kayo? Ako? Hindi mo nga pala ako kilala. Ako ang bagong asawa ng papa mo. Kung ganun po pala, kayo si Aling Norma. Mabuti naman po at nagkita tayo. At bakit mo naman ako hinahanap, Iha? Para makiusap po sana na palayain mo na po si Papa. Ibalik mo na po siya sa amin. Nako, napakabait mo naman palang bata. Napakaganda mo, Iha. Alam mo, gusto ko sanang pagbigyan ng gusto mo. Kaya lang hindi pwede. Kasi mahal na ako ng papa mo. Kahit ano po gagawin ko, basta ibalik mo lang sa amin ang papa ko. Hazel, bakit ka nandito? Kasi Papa, nakikiusap ako kay Aling Norma na ibalik ka na sa amin. Lahat po gagawin ko para palayain ka niya. Tumigil ka! Umuwi ka na at huwag ka nang babalik pa dito! Pero Papa... Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Umuwi ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Ipapadala ko na lang ang allowance mo. Naintindihan mo ba? Hindi ko na naiintindihan, Papa, kung bakit ganyan ka na. Talagang ipinagpalit mo na kami sa babaeng yan. Umalis ka na! Huwag ka nang babalik dito! Oo! Hindi ko na kayo mahal ng mama mo! Itinulak ako ni Papa palayo sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Aling Norma at umalis na sila. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa labi ni Aling Norma habang papalayo sila at nakatingin sa akin. Kaya nang umuwi ako ay hindi ko napigilan ang muling umiyak at yumakap kay Mama. Oh, anong nangyari anak? Bakit ka umiiyak? Pinuntahan ko po kasi si Papa sa trabaho niya. Nakilala ko si Aling Norma. Pinakiusap ko sa kanya na ibalik na sa atin si Papa. Pero nang malaman ni Papa ang ginawa ko, nagalit siya at ipinagtabuyan ako. Ang walang niyang yun. Hindi na siya nahiya sa sarili niyang anak. Mas pinili na talaga niya yung kabit niya. Sabi po niya wag na akong magpapakita sa kanya. Ipapadala na lang daw niya yung allowance ko. Kaya sa susunod, Hazel, wag ka na ulit pupunta doon. Pabayaan mo na yung papa mo kung saan siya masaya. Ang sama-sama ni Papa. Galit na galit siya sa akin, Ma. Hindi siya natuwa nung makita niya ako. Talagang mas matimbang na sa kanya yung babaeng yun kaysa sa atin. Niyakap na lang ako ni Mama, Miss Clar. Muli din siyang napaiyak dahil sa awa sa akin. Kaya nang sumunod na araw, lihim siyang nagtungo sa trabaho ni Papa. At nang umuwi na yon ay sinundan niya hanggang sa bahay ni Aling Norma. Nakita pa ni Mama nang bumukas ang pintuan ng bahay ni Aling Norma. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal ko. Nakakapagod kasi magtrabaho eh. Mas gusto kong maaga magpahinga kasi nandito ka. Ang sweet talaga ng mahal ko. Tayo na sa kwarto magpahinga. Nang makapasok sa loob ng kwarto sina Papa, ay saka naman lumapit sa bahay si Mama. Kumuha ng mga bato at pinagbabato ang pintuan ng bahay ni Aling Norma. Larry! Lumabas ka dyan, walang yaka! Mahal, parang may tumatawag sa'yo ah. Binabato ang bahay ko. Lumabas kayo dyan ang kabit mo! Harapin mo ko! Si Madel, boses niya yun ah. Dahil sunod-sunod ang ginawang pambabato ni Mama sa pintuan ng bahay ni Aling Norma, napilitang lumabas doon sina Papa at Aling Norma. Lalong nagalit si Mama nang makita si Papa. Kaagad na sumugad at pinagsasampal si Papa. Walang yaka talaga, Larry. Hindi ka na nahiya sa anak mo. Pati sa kanya ipinakita mo na mas pinili mo ang babaeng yan kaysa sa amin. Pwede ba, Madel? Umalis ka na dito. Huwag ka na mag-iskandalo. At bakit hindi ako mag-iiskandalo, Larry? Ipinagtabuyan mo ang anak natin na parang hindi mo anak. Mahina ba ang tenga mo? Bulag ka ba at walang pakiramdam? Hindi pa ba malinaw ang lahat na ayaw na sa'yo ni Larry? Walang yakang babae ka. Isa ka pa. Malilintikan ka sa akin. Umalis ka na dito, Madel, hanggang nakakapagpigil pa ako sa'yo. Huwag kang mag-iskandalo dito. Malandi ka talagang babae ka. Walang yaka.
Tumigil ka na, pwede ba? Umalis ka na! Ayaw pa ring magpapigil ni Mama. Kaya naman puwersahan na siyang hinatak ni Papa papalayo kay Aling Norma. Palayo ng bahay at dinala sa kalsada, sa lugar kung saan hindi na sila naririnig ni Aling Norma. Umalis ka na! Mapapahamak tayong dalawa dito! Makinig ka sa akin! Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko! Ginagawa ko ito para sa kaligtasan nyo! Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, Larry? Mahirap ipaliwanag dito, pero magtiwala ka sa akin. Bubuuin ko ang pamilya natin. Itatama ko ang pagkakamali ko. Basta umalis ka na dito! Naguguluhan na talaga ako, Larry. Hindi kita maintindihan. Nakahinga ng maluwag si Papa nang makaalis na si Mama. Nagbalik siya sa loob ng bahay kung saan naroon si Aling Norma. Nasaan ang magaling mong asawa, Larry? Dating asawa pala. Umalis na siya. Kinailangan ko pa talagang saktan bago tumigil sa pag-ieskandalo. Kakainis. Pagsabihan mo yan, ha? Baka mapikon ako sa kanya. Siya ang isusunod kong gawing pagkain. Sinabi ko na sa'yo. Ikaw ang mahal ko kaya pabayaan mo silang mga talunan. Hay nako, Larry. Kung hindi lang talaga kita mahal, kanina ko pa nilapay ang asawa mong losyang. Ikaw na ang buhay ko ngayon. Wala na akong pakialam sa kanila. Maliban na lang sa obligasyon ko sa bata. Napangiti ng matamis si Aling Norma. Lalo na nang yakapin at halikan siya ni Papa. Nawala ang galit niya. Pero nang sumunod na araw, ipinagtapat na ni Papa sa kanyang boss ang lihim ni Aling Norma. Dahil nahihirapan na siyang isikreto yon. Tako, tama nga ang kutob ko sa kanya. Kakaiba kasi yung aura niya kapag nakikita ko eh. Kapag tumitingin siya sa akin, kinikilabutan ako. Yun na ang katotohanan, boss. Hindi ko naman siya magawang iwan kasi pagbabalingan niya ng galit ang aking pamilya. Nakakatakot magalit ang kagaya ni Norma. Tama ka dyan. Nasa panganib ka at ang iyong mag-ina kung iiwan mo na lang basta si Norma. Tama ka dyan, boss. Kaya lang natatakot din ako sa kanya. Baka isang araw magsawa siya sa akin tapos patayin na lang ako dahil alam ko na yung lihim niya, di ba? Para na tayo magkapatid sa tagal ng ating pagsasama, Larry. Gawan na natin ng paraan para matapos na yung problema mo. Nang umuwi si Papa sa bahay ni Aling Norma, wala doon si Aling Norma. Kaya naman kaagad niyang kinuha ang kanyang mga damit at umalis. Wala na si Papa nang dumating si Aling Norma. Nalaman nito na wala na nga ang mga gamit doon ni Papa. Iniwanan mo din ako kagaya ng iba, Larry. Walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Minahal kita ng sobra pero nalaman mo lang ang aking lihim. Iniwan mo din ako. Natatakot ka din sa akin. Humanda ka, Larry. Ikaw at ang pamilya mong papatayin ko. Ang birhen mong anak ang kukumpleto sa ritual ko para manatili akong bata at maganda. Nang mga sandali namang yon ay nakauwi na sa amin ang papa ko. Lumuhod siya sa harapan ni Mama. Nagmakaawa habang nagpapaliwanag. Si Norma ay isang aswang. Ginayuman niya ako kaya bigla ako nagbago. Nawala ako sa sariling disposisyon at naging marupok ako. Na magtungo kami ni Boss Albularyo. Napagaling naman ako. Hindi ko nga lang agad pwedeng iwanan si Norma dahil nagbanta siya na kayo yung papatayin niya. Natakot ako para sa inyo. Kaya na makita ko ang aking anak. Nagkulari akong galit para na sa ganun mapaniwala ko si Norma na nakalimutan ko na kayo. Kung ganun delikado tayo, Larry. Ngayong iniwanan mo siya, sigurado nag-aapoy na yun sa galit. Alam ko. Kaya ngayong gabi alis tayo dito. Kunin niyo yung mga damit niyo. Anak, Hazel, malinaw na ang lahat sa akin. Huwag ka na ring magalit sa papa mo. Kunin mo na ang mga damit mo at aalis na tayo. Opo, Mama. Papa, sorry po kung nagalit ako sa inyo. Okay, anak. Naintindihan ko. Kasalanan ko ang lahat. Sige na. Kumuha ka na ng mga damit mo. Mabilis naman akong nagtungo sa aking kwarto. Inilagay ko sa bag ang mga damit at lumabas na ako.
Kaagad kaming lumabas ng bahay ni na Mama at Papa. Pero hindi pa kami nakakalayo. Dumating na si Aling Norma. Saan sa akala mo ang punta nyo, Larry? Sa palagay mo ba ay matatakasan nyo ako pagkatapos ng lahat? Ginayuma mo lang ako kaya nangyari yon, Norma. Pabayaan mo na kami. Gusto kong ayusin ang pamilya ko. Kung ganyan ang gusto mo, sige, magsama-sama kayo sa impyerno. Galit na galit si Aling Norma. Sa liwanag ng buwan ay nagpalit ng anyong taong lobo si Aling Norma. Pero bago pa niya kami masaktan, nagdatingan na ang mga taong bayan na armado ng mga itak, baril at sibat sa pamumuno ng boss ni Papa. Napaligiran na nila ang halimaw. Walang iya ka, Larry. Ang sabi mo, mahal mo ko. Alam kong babalikan mo ko kaya naghanda kami ni boss ng patibong para sa'yo. Hindi ka na makakaligtas at pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga tao dito. Maigaganti ko na rin yung anak na pinatay mo. Patayin ng aswang! Bago pa makakilos si Norma ay sinalakay na siya ng mga taong bayan. Bumaon sa katawan niya ang mga sibat na siyang panlaban sa mga kagaya ng aswang. Kaya naman ilang sandali ay nawalan na siya ng buhay. Naibsan na din ang galit ng mga tao, lalo na ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay na nabiktima ng aswang na kabit ni Papa.